Magandang hapon po or magandang gabi na po sa inyong lahat. 6:12 na or 6:18 na po ng gabi. Magandang maulang gabi sa inyong lahat. Maulan po at talagang napakalakas ng ulan dito sa amin. So, kumusta na po kayong lahat? Mahal kong mga kapatid. Kumusta na po at sana po ay lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Ano man po ang nababasa nyo ng mga balahura sa ating pagla-live, huwag nyo na lang pong patulan at inyo na lang pong pakinggan ang ating mga ihahayag or ikukwento sa inyo, no po? Gaya po ng pag-deadma ni Sara Duterte sa sona ng presidente. Alam naman nating lahat na si Sara Duterte ay malaki pa ang inggit sa katawan kung kaya't iniisnab niya ang sona ng presidente. At walang ginawa kundi manira ng manira habang siya ay nagpapasarap sa ibang bansa, paninira ang kanyang puntirya doon na dapat sa halip ay nababantayan nila ng kapatid niya ang nangyayari sa Davao na nilulubog na ng baha. Yan po ang isang pagkukulang ng mga Duterte sa kanilang mga nasasakupan, bagamat ang mga mamamayan doon hindi nila pwedeng iwan ang kanilang mga ari-arian, hindi nila pwede talikuran ang kanilang probinsyang Davao. Kung kaya tinitiis na lang ang mga ginagawa ng mga Duterteng kapabayaan, bagamat sila ang mga nakaupo sa kanilang gobyerno doon, sa kanilang local government. Wala silang ginawa kundi magpasarap, sirain ang Pangulong Marcos, sirain ang bansang Pilipinas. Sino ba ang sinisira nila? Hindi naman si Pangulong Marcos ang sinisira nila, ang bansa. Sino ba namamahala ng bansa? Hindi ba't ang presidente ng Pilipinas? So, sino ang napipintasan? Ang Pilipinas, ang taong bayan. Tayo ang sinisira ni Sara Duterte, hindi ang presidente. Bakit ko po nasabing tayo? Sapagkat tayo ang nakikinig kay Presidente Marcos sa kanyang mga nagagawa. Tayo ang rumirespeto sa kanyang pag-upo bilang presidente, bagamat hindi nga natin ibinoto. Tayo naman po ay rumirespeto. At dahil diyan, tayo ang nagdadala ng kahihiyan na ginagawa ni Sara Duterte sa ibang bansa sa pamumula, paninira, lahat ng ginagawa na kasamaan ni Sara Duterte laban sa presidente. Tayo ang nagsasuffer nito sapagkat ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hinikayat pa ang mga Pilipino sa ibang bansa para paniwalaan sila. Binabaliktad lahat ng mga Duterte ang mga pangyayari, bagamat sila ang gumagawa ng lahat ng kabulastugan sa bayan. Sila ang mga sinungaling, sila ang mapagawa ng kwento, sila ang gumagawa ng kasamaan, pero binabaliktad nila ang Administrasyong Marcos na atin namang pinakikinggan at may mga pinaniniwalaan tayo na nagawa niya at nirerespeto natin siya bilang presidente ng Pilipinas. Sino ba dapat ang ating titingnan sa ngayon? Di ba ang presidente Marcos sapagkat siya ang nakaupo? Hindi naman pwedeng sabihin natin na, hoy, lumayas ka dyan, Mr. President, dahil hindi kami naniniwala sa'yo, hindi kami rumirespeto sa'yo. Hindi naman pwedeng ganon. Kung sino yung gumagawa ng kahunghangan, yan ang hindi dapat umani ng respeto. Sino ba nagpapapatay? Sino ba nagbabanta? Sino ba nagkakalat ng mga fake news? Sino ba ang nagwawalang hiya? Sino ba ang balahura? Sino ba ang mga drug lord? Hindi ba ang mga Duterte ang tinutukoy sa bawat balita? Yan mga kapatid ang katotohanan kung kaya tayo ay nakikinig sa nakaupo ngayon sapagkat hindi naman siya natin nakitahan ng ganyang gawain. Ang gawain ni Sara Duterte na walang ginawa kundi ang manira ng manira dahil atat na atat
umupo sa gobyerno natin na hindi naman natin ginugusto kahit kailan. Tama ng isang Duterte na ngayon ay nakakulong sa dahig. Bakit nga ba'y kinulong si Duterte? Dahil sa sobrang kasamaang idinulot sa bansa, papangalawahan pa ba natin sa pamamagitan ng kanyang anak? Hindi na. Minsan lang madala ang mga Pilipino sa mga pangyayaring hindi katanggap-tanggap na gawain ng mga Pilipino na kagaya ni Duterte na nagpakasama ng dahil sa China at sa kanilang mga pansariling interes. Yan po mga kapatid ang katotohanan. At ito basahin natin kung bakit hindi pinanood ni Sara Duterte, hindi nirespeto at dinedma ang SONA. Ito po ang ating nakalap na balita. Hindi pinanood ni Vice Presidente Sara Duterte ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi niyang wala rin siyang balak basahin kahit ang buod nito. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa dahig Netherlands noong Lunes, July 27 matapos ang pagharap ni Marcos sa publiko para iulat ang kalagayan ng bansa at mga programa ng kanyang administrasyon. Sa halip na talakayin ang laman ng SONA, binatikos ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo at hinimok ang publiko na huwag agad maniwala sa mga pangakong binitiwan sa talumpati kabilang ang mga hakbang kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya ng mga flood control project. For your information, Sara Duterte, no? Kung nakikinig ka man o sino man na nakikinig, sige lang. Iparating nyo kay Sara Duterte ang aking katwiran sa ganito niyang style, sa pambabastos sa presidente, sa SONA ng presidente. Alam mo, Miss Sara Duterte, ha, hindi na Vice President, Miss Sara Duterte, at least meron pa din tayong respeto. For your information, napakadali ang magpakulong ng tao kagaya ng mga sangkot sa flood control project. Pero dahil meron namang utak ang presidente kung kaya't ang lahat ng ito ay idinadaan sa tamang proseso. Hindi ura-urada na may pakukulong ang mga taong nagkasala sa flood control project dahil ito'y dadaan pa sa masusing paglilitis. Ano ang gusto mo? Parang ikaw, parang ang tatay mo, na dinadaan sa madalian ang desisyon sa buhay ng isang tao. Kung hindi pakulong agad, ipadampot agad, walang proseso, ipinapatay. Ipinapapatay. Diba? Ganyan kayo kaagresibo at ganyang kabilis ang takbo ng utak nyo. Ganyan kayo dahil hindi kayo marunong gumamit ng sinasabing karapatang pantao. Ganyan kayo dahil ang mga utak nyo ay laging mabilisan ng gusto. Dahil kaya kayo'y laging nagmamadali, meron kayong mga anomalya at meron kayong mga illegal na ginagawa. Natatakot kayo na mabisto, natatakot kayo na malaman, natatakot kayo na mapaharap kayo at mahuli sa inyong katarantaduhan. Kaya pati pagkakaso, pati pagpapakulong, pinanghihimasukan nyo. Datapwat ito ay ginagamitan ng tamang proseso ng mga nasa ehensya ng gobyerno. Ikaw, kung nagmamadali ka, humarap ka, harapin mo ang mga kaso mo para madali mo ring malaman at malaman ng taong bayan ng mabilis kung ano ang ihahatol sa'yo. Kasi ikaw, alam mo, iwas pusoy ka. Layas ka ng layas. Hindi mo harapin ang mga kaso mo. Dapat hinaharap mo. Alam mo kung bakit? Kami man, gusto naming malaman ang katotohanan para kami mismo ang sisigaw kung anong dapat ihatol sa'yo. No? Kung may impeach ka baga o hindi, dapat alam naming lahat yan bilang mga taong bayan na nagpapasweldo sa inyong lahat dyan sa gobyerno. Kaya ikaw, huwag mong pakialaman ang ginagawa ng presidente dahil wala ka namang silbi.
Ha? Yan ang iyong dapat na malaman. Wala kang silbi at mahilig kayo sa mabilisang pagkilos, patay dito, patay doon, kulong dito, kulong doon, dukot dito, dukot doon. Ganyan ang trabaho nyo. Kaya pati pagpapakulong sa mga tao na sangkot sa flood control project ay pinakikialaman mo. Pero ang ginagawa ng presidente, idinadaan muna sa tamang proseso. Kailangang patunayan, kagaya ng ginagawa sa iyo, kagaya ng ginawa sa tatay mo, na bago madampot ng taga-ICC, na patunayan na siya ay talagang dapat nang hulihin dahil nga sa kanyang kayabangan na akala mo'y walang katapusan, akala mo'y walang makakagawa ng pagdampot sa kanya. Kaya hayan, pati gawain ng presidente, pinakikialaman mo. Hindi ako, uulitin ko Sarah. Ako, walang boss. Galing sa isip ko at sa puso ko, sa utak at puso ko ang sinasabi ko dahil yan ang katotohanan. Hindi naman ako galit sa'yo. Nakakabwisit ka lang dahil wala ka nang ginawa kundi kumyaw-kyaw ng kumyaw-kyaw dyan sa ibang bansa, sirain ang sirain ang presidente, na kami naman ang nagsasuffer ng paninira mo. At ang Pilipinas ay sobra ng kahihiyan ang inaabot dahil sa mga ginagawa niyong pagkakalat sa ibang bansa na pinagsisigawan nyo ang nangyayari sa bansa at ang kinakayang gawin ng presidente. Imbes na mahangaan ang Pilipinas dahil may presidenteng kumikilos, napapasama. Yan ang nangyayari. Bakit? Ikaw, anong nagawa mo? May nagawa ka na ba? Sarah? Anong nagawa mo? Hindi ba ikaw ay kasama rin sa kahihiyan na ipinagsisigawan mo? Dahil ikaw dapat ang katuwang ng presidente sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Hindi mo ba alam na mas nakakahiya ka sa ginagawa mo? Dahil ikaw, wala ka nang ginawa kundi sirain si Marcos na dapat ay tinutulungan mo. No? Na dapat magpakitang gilas ka para maniwala sa iyong tao na kung hindi kaya ni Marcos, ikaw ay may kakayahan. Pero mali. Ginawa mong katawa-tawan sarili mo sa paninira mo. No? Eto pa po. Sa halip na talakayin ang laman ng SONA, binati ko si Duterte ang mga pahayag ng Pangulo at hinimok ang publiko na huwag agad maniwala. Sino paniniwalaan namin? Ikaw? Sa mga pangakong binitiwan sa talumpati kabilang mga hakbang kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Tatay mo ang nagpasimuno sa flood control project at kayo, kahit lustayan nyo ng sobra-sobra ang Davao, hindi kayo makakaalis sa baha dahil yung baha naniningil sa katarantaduhan ninyo dahil gumamit kayo ng tubig sa pagtatago sa mga ipinapapatay nyo, kaya tubig ang naniningil sa inyo. Kuha mo? Sinabi rin ni Duterte na may dalawang hiling lamang siya kay Marcos bago siya pumayag na maging running mate nito sa 2022 election. Ayon sa Vice Presidente, isa sa mga ito ay hindi umano natupad ni Marcos, 1 buwan lamang matapos silang manalo sa halalan. Alam mo Sara, kung tuso ka, mas tuso ang tao na naniniwala sa tama. Alam ni Marcos kung ano ang mangyayari kung ikaw ang papalit sa kanya at papayag sa inyong kasunduan. Hindi mo nga tinukoy kung anong hinihiling mo Anong hinihiling mo? Palit kayo ng upuan? Sorry ka. Yung sinasabi ng tatay mo na weak leader, binigyan kayo ng leksyon. At anong sinasabi mo na wala pang naipakukulong si Marcos sa mga sangkot sa flood control project? Meron na, marami na. Unang-una na ngang naipakulong ang tatay mo 'di ba?
Hindi mo yan nakikita na ipakulong ni Presidente Marcos Duterte ang matagal naming hinaasam-asam, ang inaasam-asam ng mga ipinagpapatay, ang pamilya ng mga ipinagpapatay ni Duterte ay natupad ni President Bongbong Marcos. Kaya nga si Aling Marie, sinusuportahan si Marcos kasi nagpapasalamat ako dahil ang ginawa ni Duterte, naglagay ng anti-terror law, pero kayo, ang mga terorista sa bansang ito. Salamat kay Mr. President. Hindi na nahirapan si Aling Marie ng kasisigaw, ng kalalaban regarding sa anti-terror law kuno ni Duterte. Mga aktivista itinuring niyang mga terorista. Kaya, nagpapasalamat si Aling Marie. Yan ang pabor na nakuha ko kay Mr. President. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil mula nang ilagay ni Duterte ang tinatawag niyang anti-terror law, doon nag-umpisa si Aling Marie na makipaglaban. No? At kayo na mga anak ay nagpapatuloy sa katarantaduhan ng inyong ama at gusto nyong ipagpatuloy at kamkamin ng Pilipinas. Bakit? Meron ba kayong pagreregaluhan ng Pilipinas? Meron ba kayong inutang na malaki na ang ibabayad nyo ay Pilipinas? Meron ba kayong kasundo na aagawin ng Pilipinas? Sino? Ang China ba? Na hanggang ngayon ay hindi rin tumitigil sa panggugulo sa aming bansa? Alam mo, Sara, obvious na obvious kayo Lalo na yung kapatid mong si Sebastian. Yan si Sebastian, lunod na yung mga nasasakupan niya, nagyayayabang pa rin sa social media. Sebastian, tantanan mo na ang pamumulitika mo, no? Mga pagbabanta mo, yung mga pagyayabang mo. Ha? Ganyan ka ba kapag wala kang tama? O ganyan ka talaga? Dahil may tama ka. Pabwisit kayo. No? Pinipilit nyo talagang magsalita ang taong bayan. Ano? Yan po ang sabi. At ang gusto pa ni Sara Duterte, huwag paniwalaan ang taong bayan. At sinong paniniwalaan? Ikaw? Ang kapal ng mukha mo. Okay. Yan po, no, mga kapatid. Eto pa, meron pa dito. Ha? Yan po ang dahilan ni Sara Duterte. Inggit na inggit kasi siya, no? Kasi dapat nga naman siya nagsusona ngayon. Ano naman ang mga sisigaw mo sa sona? Ha? Mga kapatid, mga kababayan, mga Pilipino, ang Pilipinas ay hahawakan na ng China. Yun ba? Yun ba sisigaw mo kung sakaling ikaw presidente at ikaw ang nagsusona? Babatuhin ka ng sapatos ng mga nanonood sa'yo. Kaya tantanan mo na ang paninira mo, no? Ha? Sinisiraan mo yung taong nagtatrabaho, ikaw na walang ginagawa, ang lakas ng loob mong manira, leche ka, no? Ha? Ayan. Sino ba tinatakot ninyo kung hindi man kayo nanood? Nairaos na maluwalhati. Alam naman ang taong bayan yan Sino nga ba namang kalaban ang manunood sa kalaban? Kayo hindi tinuring na kalaban ni Marcos, pero kayo sandamukal ang pagturing nyo na kalaban si Marcos. So, sinong paniniwalaan ng tao? Ha? Yung kinakalaban mo na kumikilos o kayo na kumakalaban na walang kasilbi-silbi at naging salot sa bayan? Leche kayo. Kakarumi na kayo, nakakasawa na kayo. Eto. Romualdez, dilaglag ni Pangulong Marcos sa SONA. Ayan, atin tong basahin. Kamag-anak to Manila, Philippines, inihanda na ng Office of the Ombudsman ang patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Marcos Romualdez kaugnay sa flood control project. Ito ang pambungad na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Batasan Complex kahapon.
Mga kababayan ko, narito akong muli upang tuparin ang aking katungkulan at magbigay ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan ayon kay Marcos. Tulad anya ng kanyang ipinangako nang huli siyang tumayo para ilantad ang katiwalian na nadiskubre noon sa mga flood control project, ay nagsagawa sila ng malawakan at malalimang investigasyon tungkol dito ng walang pagkiling kahit kanino. Giit ni Pangulong Marcos, masusi nilang sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya at lahat ng kailangang gawin ay ginawa para matunton ang punot dulo nito. Subalit dumating na niya sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Bagamat masakit ito, sa kanya ay kailangang gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ayon pa sa presidente. Sa panghuli, sinabi ni Marcos na siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang tungkulin ay para sa kapwa Pilipino. Yon ang sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Tama naman, kung talagang kailangang kasuhan si Speaker Martin Romualdez dahil siya ay nagkasala, kung mapapatunayan yan, may hatol. Pero kung hindi mapapatunayan, absuelto. Ganun lang naman po pag kinakasuhan. So, bilang kamag-anak, hindi naman kinonsinte ni President Bongbong Marcos si Romualdez at hinayaan niya ang ahensya ng Pilipinas gaya ng ombudsman na siya ang gumawa ng kaso para kay Romualdez. So, ibig sabihin, hindi siya konsentidor. Ngayon, kailangan lang patunayan ni Romualdez na siya ay walang pagkakasala gaya ng isinisigaw niya sa social media. Kung meron man dapat na lumabas pa na mas matindi sa tinuran na pagkakasala ni Romualdez, kailangan nating marinig. Kasi kapag nakasuhan si Romualdez, ilalabas niyang lahat ang kanyang nalalaman bilang speaker ng palasyo. So, kung sino pa man ang mga nakatago na hindi pa nabubunyag, ay sure na mabubunyag yan pag si Speaker Romualdez na ang humarap sa kasong yan. Kaya po mga kapatid, abangan natin kung gaano kalakas ang depensa ng mga magnanakaw sa flood control project. Yan po ay ating susubaybayan at malalaman natin. Aha. Ayan. Ang sabi nga, salamat Brother Mario ay Palanog. Aling Marie, pakipost po ng pagbisita ni PBBM ngayong araw sa Davao sa kanyang first class na pabahay sa mga DD Sheets. Nang sa ganun makita ng mga DD Sheets na bashers mo. Ayan, no? Na-send mo na ba sa aking, ano yan, brother? Sa aking, pakiano mo nga sa aking, tawag dito, Messenger, para maipakita ko, no? Kasi kailangan makita nila. Ayan, pumunta pala si President Bongbong Marcos ngayon sa sa Davao para bisitahin yung pabahay niya para sa mga DDS doon. O mga DDS. Alam nyo mga DDS, masyado lang kasi kayong diehard kay Sara Duterte. Pero dapat, alam mo nyo, hindi naman talaga tayo magkakalaban. Dapat, kung sinong gumagawa sa inyo ng maganda, yun ang inyong pakinggan. Hindi kayo ilulugmok sa kasamaan ng taong nagmamalasakit sa inyo. Kung kinakalaban nyo pa ang gumagawa ng tama, ay wala na kayong magagawa sa buhay nyo. Lalo na kung ang kinakalaban nyo ay leader ng bansa at gusto nyo'y maupo ang kagaya ni Sara Duterte na wala nang ginawa kung hindi ang manira pero wala namang nagawa sa inyong kabutihan, kayo na magdadala niyan, no?
Kaya kung pwede lang, kayong mga DDS, pasalamatan nyo pa rin si President Bongbong Marcos. Ibinoto nyo rin yan Pagkatapos, isinusukan nyo ngayon. Sino sumasalo sa inyo ngayon sa bingit ng pagkalubog nyo sa baha? Di ba siya rin? Kaya, okay na rin yan, mga DDS, sana magpakaayos kayo, Eto, sana ma-appreciate nyo ang nagagawa ng presidente sa inyo. Inililigtas kayo. Kung ayaw nyo kayo na maligtas, iligtas nyo na lang yung mga kaapu-apuhan nyo. At wag nyo akong binabalahura. Kasi, ang sinasabi ko, katotohanan lang. Kung bastos ako, mas bastos kayo. Kasi kayo, walang ginawa kundi mambalahura ng kapwa. Kaya kayo namumura ni Aling Marie. Tanggapin nyo. Ayan, At, ayan. Ito pa, mga kapatid, ang sabi, Ang sabi pa dito ay ito. Yan na nga. Yung tungkol kay Romualdez, kung ano man ang kinaso kay Romualdez, harapin niya yan. Sabi rin naman niya, inirerespeto niya ang desisyon ng Pangulo. Kahit na nga naman masakit, dahil sila'y magkamag-anak, tatanggapin niya, ang sabi ni Romualdez, At kay President Bongbong Marcos naman, alam niya naman siguro na haharapin niya ni Speaker Martin at mga ngatwiran niyan. So, yung mga nagsasabi dyan na walang maipakulong daw si President Bongbong Marcos, meron na, napakulong na si Duterte. Isusunod na nga si Sara. Alam nyo ba yon? Bakit? Yung pagbabanta niya, wala bang kulong yon? May kulong yon! Yan, pati yung kapatid niyang si Sebastian, mga pagbabanta niyan, At ito naman si Robin Padilla. Ano ba, Robin? Ang ginawa mo naman. Oo nga. Hindi mo nga binasto si Presidente Marcos. Pero, ang mga sinabi mo, may mga patama. Sabi mo nga, salamat at tinagalog ng Presidente ang kanyang pananalita sa SONA para maunawaan nyo ng mga busabos ba? Sabi mo? May mayayaman na hindi nakakaintindi ng English. Hindi busabos. Ikaw nga, hindi ka rin busabos. Sumisweldo ka na malaki. Sobra ka naman magsalita. Alam mo, Robin, yung mga parinig ninyo, yan ang nakakasama sa inyo, Hindi kayo nagkakalayo ng mga DDS talaga. Ang mga bunganga nyo, ayaw nyo iisipin ang mga sinasabi nyo bago nyo bitiwan. Alam nyo, sa inyo lang namin nakukuha yung mga kabalahuraan na yan, yung mga pambabalahura. Binabalik lang namin talaga sa inyo yan, kayo ng mga DDS. Sobra kasi balahura ng mga bunganga. Hindi naman, huwag mo tawagin busabos sa mga Pilipino. Kasi hindi lang ikaw ang tinukoy mong busabos Kaming mga busabos, sabi mo. Hindi ka busabos. Sino naniniwalang busabos ka? Pambabastos talaga yun. Nabastos mo doon ang Pangulo. Sabihan mo ba naman busabos? Bakit? Alam mo ang busabos? Kahit nga yung mga pulubin, di dapat tinatawag na busabos yan Pero siguro, tanggap niyong busabos kayo, ang mga bunganga niyo busabos. Kagaya ng mga DDS na to. Itong mga DDS na to, yan mga busabos ang bunganga. Yun, mga kapatid, ang busabos yung mga DDS na balahurang bunganga, mga busabos yan, mga pinalaki yan na bastos ng magulang nila. Nakakahiya naman, nabuhay kayo sa mundo, ang babastos nyo. Wala kayong alam, kundi
manabutahin ng mga vlogger. Malabo kayo. Hindi nyo masasabutahin si Aling Marie sa kanyang pagsasalita. Kahit anong sabihin nyo dyan. Sige lang, magkomento lang kayo hanggat gusto nyo. Hanggat may bunganga kayo. Magkomento kayo, magsalita kayo, magmura kayo hanggat gumagana yung gagakarampot nyong utak. Okay. Aha. Eto pa. Aha. Ayan, sabi ni President Bongbong Marcos, hindi tayo racist, hindi sinungaling. Iginit Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga Pilipino ay hindi racist at hindi rin sinungaling. Kasunod ng muling pag-init ng tensyon sa dagat laban sa China na patuloy na tumatanggi sa 2016 arbitral award na nagbasura sa kanilang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Ayan. Itong mga hayop na China na to, itong mga sinungaling, yung mga putang inang China na yan. Filipinos are noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Pahayag ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Tama! At yan ang kinaiinggitan ng China. Ang ugali ng mga Pilipino na hindi marunong magsinungaling, na marunong silang umintindi. Yan, kasi sila parang si Sara Duterte, parang si Rodrigo Duterte, parang si Sebastian Duterte. Makikitid ang mga utak. Sarado ang mga utak gaya ng mga DDS na ang pinaniniwalaan lang ay kung ano ang sinasabi sa kanila ng kanilang amo. No? Pues, ang mga Pilipino, kahit amo ang nagsalita, kung mali ito, hindi nila ito pinakikinggan. Pero itong mga hudas na tong mga DDS na to, kahit kitang-kita na nila na pati sila ay nabababoy na ang pagkatao nila, sunod pa rin sila sa amo nila. No? Ganon ang mga DDS. Ganon ang pinamulat sa kanila ni Duterte noong 2016. Bakit? 2016 lang nauso ang DDS, di ba? Lumala sila noong magkaroon ng 2022 election. Nawala na sa sirkulasyon ang matandang Duterte at anak ang gustong pumalit. Ang sistema mo, nakiteamwork, nakiteammate sila sa isang taong marunong umintindi ng pagmamahal. Akala nyo nautakan nyo na si Marcos? Yung tatay niya, 22 years nanungkulan dahil may utak. Marami talagang kumalaban kay Ferdinand Marcos Sr. Kaso yung utak niya, nadagdagan pa ng utak ng asawa niya, si Imelda. Kaya yun. No? Dangan lang, napagod ang mga Pilipino na sobrahan ang talino. Hindi lang pag-upo ang kanyang ipinagpatuloy sa loob ng 22 years, kundi ginawa lahat ni Mrs. Imelda Marcos ang lahat kung kaya't ang taong bayan ay napuno. Pero kung si President Bongbong Marcos lang, kung si President Ferdinand Marcos Sr. lang, maaring tuloy-tuloy lang. Kasi mabait naman talaga si President Marcos Sr. Kaya lang nagkasakit. Nung magkasakit siya, napabayaan niya na ang Pilipinas. At yan na nga, nauso ang martial law dahil hindi na niya mapoproteksyonan ang Pilipinas kung hindi siya gagamit ng military junta, no? Kaya yun, lumala ang galit ng taong bayan dahil sa martial law. Kung kaya't yun na,
Nagkawindang-windang na. At ngayon, siguro binabawi lang ni Marcos ang lahat ng pagkukulang kung kaya't ginagampanan niya naman ang tungkulin niya bilang presidente. Hindi siya nagpakita, ilang taon na lang matatapos na, di ba? Hindi siya nagpakita na siya ay naging sakim sa kapangyarihan. Hindi siya nagpakita ng panlalamang. Pero may mga isinisigaw ang taong bayan sa kanyang sona na isang kahilingan, at ito ay regarding sa mga manggagawa. Sana po aming presidente ng Pilipinas, hindi man ngayon, sana bukas o sa makalawa, marinig nyo na ang sinisigaw ng mga manggagawa. Yan lang naman po talaga ang kanilang hinahanap, kaya sila'y nagrally sa iyong sona. Ang maisigaw nila ang kanilang karaingan hinggil sa kanilang paghahanap buhay. Dapat, Mr. President, kung ang ating Pilipinas ay ginagawa mong moderno, dapat pati buhay ng mga Pilipino ay maging moderno sa pamamagitan ng kanilang sariling pawis at sapat na pasweldo sa kanilang paghahanap buhay ng marangal at patas na trabaho. Sana po, Mr. President, inyo po sanang marinig ang hinaing ng ating mga manggagawa, dahil ang ating mga manggagawa ang kumikilos sa bansang Pilipinas para ito ay mapaunlad at maging moderno. Hindi po ninyo kakayanin na maging moderno ang Pilipinas kung wala ang mga manggagawa. Hindi naman po pwede na ang manggagawa ay kumikilos ng kulang na kulang ang kinikita. Sana po, moderno na ang bansa, moderno pa ang buhay ng mga Pilipino. Wala tayong makikitang naghihirap. Wala tayong nakikita na kawawa. Wala tayong nakikitang mga kabataang dapat ay estudyante pero nakatambay. Sana po, ganun ang gawin ninyo, Mr. President. Parehas. Pag-unlad ng Pilipinas, pag-unlad ng buhay ng mamamayang Pilipino. Yun po ang inihiling ng ating mga manggagawa kung kaya't sila'y nagrally. Hindi sila nagrally para guluhin ang sona. Ang ginawa po nila ay hihiling. Isisigaw ang karaingan. Isisigaw ang kahilingan. Sana inyo naman itong napakinggan. Kung meron pong mga nakukulong na nagkakasala, dapat po may nabibigyan rin po ng pabor sa mga humihiling para sa ikauunlad ng buhay nila. Huwag na po natin hayaan na dumami pa mga OFW sa iba't ibang bansa. Dahil hanggat nandyan si Sara Duterte, aakitin, pangangakuan ng kung ano-ano ang ating mga OFW. Nilalaso ng utak ng mga OFW natin. Kaya kung nandito sila sa atin sa Pilipinas, nakikita nila ang lahat ng nangyayari. Lahat ng upong presidente ay kanilang masasaksihan kung paano ito naglilingkod. Gawin yung buo ang Pilipinas. Buo ang mga Pilipino. Gawin niyo po sana na maunlad ang lahat ng Pilipino nang sa gayon. Nandyan sila para suportahan ang lahat ng nagagawa na isang mabuting leader. Hindi yung sinisira ang mabuting leader sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga OFW at doon nagsisigaw ang iyong kalaban para ikaw ay sirain. Walang naintindihan ng mga OFW sapagkat sila'y nasa malayo. Umaasa lang sila sa mga balita. At pagpunta doon ng mga kalaban mo, magpapakita ng personal, sisigaw ng personal, sisigaw doon live. Isisigaw ang mga kasamaan mo kahit na may mga mabubuti kang nagagawa. Ganon. Kaya dapat po, pagandahin nyo ang buhay ng mga Pilipino nang sa gayon, intact tayong lahat, sama-sama, kahit maliit ang ating bansa. Napakarami nating mga Pilipino para magkaisa. Lalaban tayo sa lahat ng nang-aapi, sa lahat ng nangangamkam sa ating ari-arian, sa lahat ng gustong hawakan ng Pilipinas sa masamang paraan. Dapat ganun, Mr. President. Kaya
Sana po, pag-aralan nyo ng mabuti kung paano nyo pauunlarin ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho na may sapat na sweldo. Yun lang po ang isinisigaw nila Attorney Luke Espiritu, hindi para manggulo. No po? Yan po. At nang kami man po ay matuwa sa lahat ng inyong ginagawa, kami po ay natutuwa na sa mga pangyayari na walang nagbubuwis ng buhay ng magmumula sa inyong kautusan. Kami po ay natutuwa dahil nagiging moderno ang bansa. Pero may kulang po, Mr. President. Yan po ay ang kapakanan ng mga Pilipino na dapat wala yung mga paid troll na iyan. Dapat yung mga DDS na yan, pag-aralan nila. Gaya ng pagbibigay mo ng mga tirahan sa mga nababahaan, dapat makita nila yan at pasalamatan nila yan. Dapat po ang mga manggagawa o mga walang trabaho ay magkaroon na ng trabaho. Yan po ang ginagawang paninira sa inyo ni Sara Duterte. Kaya ipakita nyo po sa mga susunod na araw na lahat yan bago man lang kayo bumaba sa inyong upuan matapos ang inyong termino, na idulot nyo sa mamamayang Pilipino na sila ay makapagpaunlad ng kanilang buhay sa pamamagitan ng sweldong sapat sa kanilang mga paghihirap. Yan po, mga kapatid, ang aking mahihiling sa inyo. Yan po. No? At eto pa po, ang nakakatuwa naman, yun po ang kulang sa sona ng presidente. Walang masama sa kanyang mga sinabi. Ang kulang lang ay ang kahilingan nga ng taong bayan na magkaroon ng pag-unlad ang buhay ng bawat Pilipino. Yan din naman po dapat talagang ating gagawin. Yan naman po talaga dapat ang ating nakapala. Dahil tayo nag-uupo sa mga politikong ito sa gobyerno. At ang hangad natin ay makapaglingkod ng tama para sa atin. Kaya po, sana Mr. President, marinig nyo itong aking kahilingan. Bigyan nyo naman po ng puwang sa inyong tenga, sa inyong isip at sa inyong puso ang isinisigaw ng mga manggagawa. Lahat ng pamilya ay may mga workers. Hindi nila mabubuhay ang pamilya nila kung hindi sila nagtatrabaho. Kaya po, aming presidente, pakinggan nyo po ang kahilingan ng mga manggagawa. Magmula sa magbabasura, sa mga construction worker, sa mga factory worker, sa mga office worker, private o public worker. Sana po, kung ano ang iginaganda ng ating Pilipinas, yun din sana ang maging buhay ng mga Pilipino. Modern, sabi mo nga, modernization. Lahat sana maging modern. Wala na dapat tayong makitang pulubi sa lansangan. Lilikumin sila at bibigyan ng magandang tahanan. Sana nga po, yung binibigay niyong tahanan sa mga nambabalahura sa'yo, bigay niyo na lang doon sa mga kaawa-awang walang masilungan pag umuulan. Total, binabalahura naman kayo eh. Isang aral lang yan para sila'y matutong rumispeto sa mga taong nag-iisip ng mabuti para sa kanila. Ganun po dapat, mahal na Pangulo. No? At yan po, huwag po kayong magagalit kila Attorney Luke kung sila man ay nagrarally sapagkat ang isinisigaw lang naman nila ay ang madagdagan at maging sapat ang kinikita ng mamamayang Pilipino sa kanilang pagpapagod, sa kanilang pagtatrabaho. No? Yan. Aha. Aha. Ito nilinaw ni Energy Secretary Sharon Harin
na ang nais ipatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang system loss charge at ang 12% value added tax na ipinapataw dito at hindi ang kabuuang VAT na kasama sa electricity bill ng mga consumer. Ayan, yan. Ito, pakinggan nyo po ito. Kasi meron po sigurong sa madalit sabi, ang pagkakaintindi ay ito. Ang system loss charge at ang 12% value added tax na ipinapataw dito at hindi ang kabuuang VAT na kasama sa electricity bill ng mga consumer. Ginawa ni Garin ang paglilinaw matapos sabihin ni Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation na kailangang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act upang hindi na ipasa sa mga consumer ang system loss, kabilang ang VAT na nakakabit dito. Ayon kay Garin, hindi saklaw ng panukala ang 12% VAT na ipinapataw sa kabuang singil sa kuryente ng mga mamimili. Ayun, hindi pala. 12% lang pala. Ayan. Aha. Ito, pakinggan nyo. Buwas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapaasa sa consumer. Ayun na. Nagtalakpakan ng mga tao. May marinig yun. Umano naman si Garin. Umalag si Garin. Pinapasa ito sa consumer at kinakanta sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Tama yun. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Correct. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Yan. Iniutos niya na. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Yan. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na... Yun na. Yun na po, no? Sabi niya, hindi naman kasalanan ng consumer nagkaroon ng system loss. Kaya hindi naman tama na sila pa ang pagbabayarin dito. Tama. Marcos said Monday, July 26, addressing the two chambers of Congress and a room of officials and diplomats. Ayan. Ito naman ang sabi ng Department of Energy. The Philippines now has the most expensive electricity rates in Southeast Asia. The Department of Energy or DOE said with consumers facing potentially higher power bills next month amid rising fuel costs. DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara said the country's average power price reached 12.43 pesos per kilowatt hour in June, surpassing Singapore's average rate by 0.09 per kilowatts. Wow! Ang baba, no, sa Singapore. Guevara attributed the higher electricity cost to continued supply constraints, particularly in the Visayas, where several power plant outage forced the usage of more expensive fuel. They have been under yellow alert almost all the time, and that is driving up electricity prices in the Visayas, Guevara said yesterday. Sustained high demand during summer months.
also prompted the dispatch of more costly power plants to help prevent blackout, she added. Kasi hindi naman hawak kasi ni Marcos yung yung hindi naman hawak ng gobyerno ang ang Meralco. Kaya magagawa na lang talaga ni Marcos dito ipag-utos na ganun, no? The impact was most evident in the Visayas with Southern Leyte Electric Cooperative. Kasi si Marcos ang binabanata ng mga consumer. Akala ng ibang consumer, hawak ni Marcos ang Meralco. Hindi po, hindi hawak ng gobyerno ang Meralco. Pwede lang magsalita ang presidente na ibaba nila yung ganito or wag nang singilan ang tao sa ganito kasi ang pasok nga niyan, ibabayad din kasi ng Meralco yan sa tax para sa gobyerno at pondo ng bayan. So, para hindi naman mabigat sa bulsa ng tao, dapat talaga alisin na yun. No? Ayan. The impact was most evident in the Visayas with Southern Leyte Electric Cooperative posting the country's highest on-grid residential rate at 16.57 per kilowatts in June. Department of Energy data showed power giant Meralco, which serves customers in Metro Manila and nearby provinces, recorded one of the country's highest rates. Tama naman, 14.48 per kilowatts during the month. In off-grid areas heavily relying on oil-based generating facilities. Ito po ay nakadepende rin sa paggamit natin. Gaya ko po, nung ipinagawa ko yung mga extension ko, ang dating 8,000 ko ay bumaba ng 3,000. Pero dahil nga po siguro sa sobrang init, hindi mawala ang aircon, hindi mawala yung electric fan, kailangan ding magluto minsan sa electric dahil yung rice cooker, yung plancha, yung sa paggamit din po kaya lumalaki ang konsumo. Kaya lang talagang mataas po ang per kilowatts. Yung per kilowatts po ang sinasabihan ng presidente na dapat iayos at bawasan ang VAT. Yan po, no? So, hindi po natin pwede sisihin ang mga taga-gobyerno dito. Dahil hindi po hawak ng taga-gobyerno ang Meralco. No? Yan po ay korporasyon at meron po diyang mga hati-hati sila, no, sa pamumuhunan dyan. Kaya talagang pag ganyang may mga hati-hati sa puhunan, talagang baka mamaya ang isa sa kanilang incorporator magnanakaw na nawawala ang pera ng Meralco, sa consumer nila kinukuha. Baka po ganun, may mga pangyayari po kasing ganyan. Isipin nyo na lang po ang isang negosyo pag gaya po ng isang subdivision, no? Kung ang mga developer nito 4 na incorporator sila, tapos may isang nagloko. Yun. Pag nagloko ang isa, damay ang pera ng 3. Pag nadamay yung pera ng 3, maaaring bumitiw. Kukunin na nila yung share nila. Kasi hindi na nila nakikitang magandang takbo Nadidelay na ang paggagawa ng mga bahay. Namimera na yung isa sa mga buyer. Pag ganun po ang sistema, pabagsak. Ay di ang gagawin na ng 3 kasosyo, kukunin na nila yung kanilang parte. Yung kanilang sosyong pera. Pag walang naibigay yung isa, kukunin na nila yung mga tira-tirang lupa dyan. Wala ka maibalik sa amin na pera. Nasaan ang pera? Ikaw ang naghahawak. Ikaw ang nandyan. Nasaan yung ating mga pinaghati-hatian? Bakit hindi lumalago? Bakit ganito? Ganyan po yung mangyayari. So, magbaback out na yung 3. Isa na lang matitira. Ito namang isang ito, gagawa ng paraan. Ang gagawin nitong isang natitira, tangina doon naman sa mga buyer kukunin. Kung ano yung pababayaran sa buyer. Diba? Ganun Kung ano-anong panloloko sa buyer. Buyer ngayon, dahil gustong-gusto naman ng buyer yan. Makakuha siya ng bahay dito dahil nakikita niya parang maganda, maayos, malapit sa lahat. So,
Bigay naman ang bigay. May developer pa nga na ganito eh. Nakatira ka na dun sa bahay na nakuha mo. Pero hindi ka bibigyan ng anong tawag dito? Ng occupation permit. Hindi ka bibigyan. Hindi ka kakabitan ng kuryente at tubig. Bakit? Kasi kailangan magkapera sila. Yung tubig nila na sila nagbabayad, doon kay kakabit. At yung kuryente mo, doon kanila ikakabit muna. Wala yung occupancy permit mo, hindi ibibigay sa'yo. Ang gagawin nila, kung magkano yung maging bill ng kuryente nila, dahil kasali ka doon, sinusuplayan ka, babayaran mo yon. Malaki na. Talo mo pa ang nagkaroon ng sariling metro. Ganyan ang hanap buhay ng mga incorporators. Kapag ang isa ay nagloko, iniiwanan ng mga kasosyo. At pag iniwanan ng kasosyo, hahanap ng paraan para sila ay makasurvive. Yung kanila mga consumer o yung kanilang mga buyer ang kanilang uubligahin na mapagkunan. Ganyan po. Danas ko po yan. Meron naman dyan na gustong magkapera ng malaki. Bahay mo na. Nakatira ka na. Iniintay na lang approval ng pag-ibig. Palilipatin ka pa doon sa bakante at sabihin, di ka pa pwede tumira, umupa ka muna. Paupahan nila yung mga bakanteng bahay na kanilang napoporfit doon sa mga hindi nakakabayad ng down payment o ng paupahan nila yan. Kung bobo ka nga, mauutakan ka. No? Ko hindi. Lumaban ako. Ha? Kaya yung HLURB, ang laki ng paghanga ko dyan sa Quezon City. Tutuwa ako dyan sa HLURB, kakampi ko yan. Noong mga time na naranasan ko ang ganun. Laban ako. Hindi ako pwedeng bahay ko na, bayad ko na, hindi ko pwede terhan, gamit lang ang pwede. May putang inang yan, suntukan na lang kami. Kaya po ako, marami din ako natulungan sa ganyang parte ng labanan, no? Gugulangan ka ng mga lintik na may mga negosyo. Naka, pag nagpagulang kayo, talo kayo. Marami ako na ipanalo dyan. Pati yung tubig at ilaw ng mga tao, hindi na sila na ipagpatuloy na singilan. Inilabang ko yan. Ultimo muhon. Ha? Sa mga pagitan ng lote, inilaban ko yan. Yung HLURB, disod na ngayon, iniutos yan. Hindi pwedeng tusok-tusok lang ng bakal ang pagitan ng lote. Kailangan may muhon para alam mo kung saan ang pwesto mo. Yan po, ganyan po ang aking mga nilabanang sitwasyon. Kaya po siguro ewan ko, basta marami ako pinaglaban ng mga tao na naaapi. Sa totoo lang. Karay-karay ko, kahit buntis, halika, sasamahan kita. Ilaban mo yan, karapatan mo yan. Pagdating dun, panalo kami. Ganun lang po. Kaya mga kapatid, masarap ang mabuhay na kahit hindi napakataas ang pinag-aralan mo, kung alam mo ang galawan ng mga kaharap mo, ang kailangan lang naman po, may isip ka. Alam mo ang tama at ang mali. Pag ikaw ay nalunod sa mali, mali ka na habang buhay. Pero kung ikaw ay pumaparehas, tingnan mo ang tama, tingnan mo ang mali ay itama mo, no? Panindigan mo ang tama, panalo ka. Kaya po mga kapatid, hindi ako, siguro, mamamatay na lang ako talaga na hindi ako magpapaapi. Lalaban talaga ako. Sa totoo lang mga kapatid, lalaban ako. Hindi ako magpapaapi. No? Kaya yan, ganyan po ang nangyayari. Kapag tayo ay mga nagbabayad ng napakalalaking halaga, yan po, nalulugi na
ang may hawak niyang mga ganyang klase ng negosyo. Kaya yung elektrisidad natin, malamang yung iba dyan na incorporator ay gumagawa ng kabalbalan na hindi naman nalalaman ng ibang incorporator at para matapalan nila yung kanilang pagkakamali sa mga consumer nila kinukuha. Kaya tama yung sinabi ni Mr. President, hindi natin kasalanan na magkaroon ng ganon. Di ba? So, salamat kay Mr. President. Mahirap Mahirap pag wala tayong utak, mga kapatid. May utak tayo. Kaya lang, ang karamihan dito sa mga gaya ng DDS, ang utak nila hindi nila ginagamit sa tama. Wala silang sariling desisyon, wala silang sariling disposisyon. Ang ibig sabihin, wala silang sariling utak. Hindi nila kayang magdesisyon ng tama sapagkat sila'y sunod-sunuran. Para talagang aso. Okay, magagalit mga DDS. Kasi talaga ipinakita nyo na para kayong mga aso. Kung anong ituro sa inyo, yun ang ginagawa nyo. Pag sinabi nyo, kagatin mo yan. Kahit na masama, makakamatay ka, kakagatin mo. Yun, no? Ayan. So, yan po. At eto naman, tingnan natin yung mga nangyari sa, ayan. Sino ito nag-apologize kay NBI Director Melvin Matibag? I apologize to NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ana Marie Laman Matibag for this error. The original post has already been retracted. Si Sasot. Si Sasot, natuto humingi ng tawad. Ganyan talaga. Kailangan humingi ng tawad pag nagkakamali. Hindi katulad nung iba dyan, naninira pa, maling-mali na naninira pa, no? Ay, Joseph, sari-sari. Ito, si Robin Padilla, no? Humingi ng, ito, sabi ni Robin Padilla, pakinggan nyo, ha? Nais ko lamang pong magbigay ng linaw sa ating mga kababayan hinggil sa mga maling haka-haka at usap-usapang naglalabasan patungkol sa pambabastos ko daw sa nagdaang SONA. Si Pangulong Ferdinand Marcos po, ayan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay naging personal kong kaibigan mula pa noong panahon ng kanyang mula pa sa panahon ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ang aming ugnayan ay hindi nakabatay sa politika sapagkat batid ng lahat ng aking ama ay naging kabilang sa mga assemblyman ng batasang pambansa na nasa panig ng oposisyon at tapat kay dating Pangulong Corazon Aquino. Sa pagitan ng mga taong 1999 hanggang 2016 sa aking masusing pag-aaral, no? Dali lang po, sa kaysaysayan ng Pilipinas at sa usapin ng komunismo sa Timog Asya. Wow, ha? Sa Timog, Silangang Asya, nagkaroon ako ng ibang pananaw hinggil sa naging papel ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. laban sa komunismo. Dahil dito, dahil dito kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ipinaglaban namin na maihimlay ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani noong ito, nasaan na? Ha? Utang na loob pala ni Marcos yun, ano? Sa naging papel ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. laban sa komunismo, dahil dito kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay ipinaglaban namin na mahimlay ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani noong halagang pampanguluhan.
ng taong 2022, ipinasok ako ni Vice Presidente Inday Sara sa Koalisyon Unit Team. Bagamat hindi agad naging formal ang pagtanggap sa akin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gayunpaman kami ay nagwagi at naging magkaalyado sa ilalim ng Unit Team. Subalit, kwento ito ni Subalit nagkaroon ng pinal na paghihiwalay ang dalawang pinuno noong taong 2024 at nakulong si FPRRD sa dahig. Bilang Pangulo ng PDP noong panahong iyon, tuluyan na rin akong kumalas sa Unit Team at formal na naging bahagi ng politikal na oposisyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ng aking paninindigan bilang kasapi ng oposisyon, kailanman ay hindi ko binalahura ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Hindi noon ang aking prinsipyo pagdating sa personal na pagkakaibigan. Kung kaya't bilang isang personal na kaibigan at kinatawa ng politikal na oposisyon, minarapat ko na lamang na huwag nang dumalo sa State of the Nation Address. Iniwasan ko na muling makakuha ng pansin o umagaw ng eksena tulad noong nakaraang 2024 SONA kung saan may mga pagkakataong habang nagpapalakpakan at nagpakita ng pagpupugay ang mga tao ay nanatili lamang akong nakaupo at walang reaksyon. Hindi ko na mairekomenda na mauwi muli sa ganoong sitwasyon ang aming ugnayan bilang magkaibigan. Ang SONA ay araw ng Pangulo. Ito ay kanyang pagkakataon na mag-ulat sa bayan. Walang anumang sapat na dahilan para sirain o pagnakawan ng pansin ng politikal na oposisyon ang mahalagang araw na ito para sa Pangulo. Sa aking palagay, naging kasiyasiyang panoorin ang kanyang talumpati sa telebisyon dahil wikang Pilipino ang higit na naging instrumento. Ng kanyang mensahe. Sa pamagitan nito, tunay na nabigyan ng halaga at pagkilala ang mga binabansagang hampas lupa, mga karaniwang mamamayan na madalas ay nakaliligtaan at kinukutya. Yun ang sinabi niya. Dahil wikang Pilipino ang higit na naging instrumento ng kanyang mensahe. Sa pamagitan nito ay tunay na nabigyan ng halaga at pagkilala ang mga binabansagang hampas lupa, mga karaniwang mamamayan na madalas ay nakaligtaan at kinukutya. Yun ang sabi ni Robin Padilla. Now, yun ang sinabi niya, hindi pala busabos, bagkos ay hampas lupa. Yung salitang yun kasi ni Robin Padilla ay parang pang-iinsulto yon sa mga Pilipino, no? So, hindi man diretsahang sabihin na binastos niya ang Pangulo. Malapit na sanang umuwi sa ganon. Kasi tama naman na nagtagalog ang Pangulo para maunawaan ng lahat. Dahil tayo naman ay mga Pilipino at may sarili tayong wika. Pero yung sinabi ni Robin Padilla na hampas lupa, hindi naman dapat ganun ang pananalita niya. Dapat, ang sinabi niya, para lubos na maunawaan ng mamamayang Pilipino sapagkat tayo naman ay hindi lahat ay nakakaintindi ng English. Parang pang-asar ba? Parang minata niya yung sarili niya na siya na rin mismo ang nagmata sa sarili niya, pero ang tinukoy niya ay mga mamamayang Pilipino. Syempre, hindi naman ganun si President Bongbong Marcos. Di niya naman minamata ang mga Pilipino kay makaintindi ka o hindi ng English. Yun ang masama Yun ang masama sa taong galit. At yung sinabi niyang pakikipagkaibigan at yung pag-amin niya bilang komunista, no? At yung pagbanggit niya sa pagkakalibing kay former President Marcos Sr.
Hindi niya na dapat yan binanggit. Parang sinasabi niya na utang na loob sa kanila ni Marcos yun, kaya dapat kahit bastusin niya po pwede. Ganon. Hindi na dapat binabanggit yun. Yung nakaraan hindi na dapat. Oo, ang nakaraan ay parte ng kasalukuyan. Kaya lang, yung mga ganong bagay na sumakabilang buhay na, dapat wag nang isama yan sa mga usapan. Kung ano yung ngayon, yun dapat ang pinag-uusapan. Ngayon, kung hindi man nila nirespeto ang SONA, hindi man nila binigyan ng pansin ang SONA, hindi sila makakaiwas. Kasi maririnig nila at ang mga sasabihin ni Marcos, kung tutuparin man ito, mararanasan din talaga nila yan. Kasi hindi naman lang ikaw, Robin, ang Padilla. Maraming Padilla. No? May kanya-kanya tayong pamilya na kahit galit na galit tayo, kung ang ibang pamilya natin ay hindi galit, wala tayong magagawa. Di ba? Gaya ko. Asawa ko DDS. Ako hindi. Ano magagawa ko kung magpaka-DDS siya? Wag na lang kaming magsalpukan. Ganun na lang. So, ikaw naman, isip-isipin mo yung mga sinasabi mo. Kasi ang lahat naman ng magandang magagawa ni Marcos, pakikinabangan rin ng pamilya mo. Isnabin mo man ito, makikita mo, masasaktan ka lang. Ginagamit ng pamilya mo, di ba? Yun Yun yung masarap Yung galit na galit ka, bilang DDS, pagkatapos makita mo yung pamilya mo, ginagamit yung mga nagawa ni Marcos. Di ba? Instead na makita mong ginagamit ng pamilya mo mga nagawa ng Duterte, hindi yun ang makikita mo kasi walang nagawa ng Duterte Yun ang napakasakit isipin. So, yan mga kapatid, ang ating masasabi dito sa SONA ng ating Pangulo, no? At dito kay Robin Padilla, yun ang mga pagbabanta ni Sebastian, yung mga erengkengkeng dyan ng mga DDS, wag na natin pansinin mga kapatid. Kasi wala yan Kung lagi natin papansinin yung mga yan, ayan, sabi nga, galit na galit sa pagkampi ng mga camping sa kay PBBM, hindi nila magets na tayo ay sumusuporta lang naman sa politiko na maayos ang ginagawa, ang serbisyo publiko. Naging tapat sa kanyang pangako si PBBM, no? Siguro na-realize nila with the help ni Attorney Liza Marcos ng pamilya nito na dapat ibigay kung anong pagkukulang ng ama nito. Yes, tama ka dyan, Brother Mario A. Palanog. Totoo yan. At kaya nga, kita nyo bang binanggit ko si First Lady Marcos, di ba? Hindi ko siya nababanggit sa aking mga live kasi tahimik siya Wala naman tayong naririnig o nababasang At isa pa, talagang naging aral din sa kanila yung mga pangyayari noong 1986. So, talagang tinandaan siguro yan ni President Bongbong Marcos. Kaya, yung pagkukulang ng magulang, siya ngayon ang nagpupuno. Yung hindi nagawang pagmamahal sa tao ng kanyang ina o ng kanyang ama, ay siya ngayon ang gumaganap. So, ano naman natin yan? I-appreciate natin yan dahil tayo rin naman ang nakikinabang. No? So, maraming salamat sa ating presidente sa kanyang mga nagagawang maganda at sana sundin naman ito ng taga-DOE, Department of Energy, no? Hindi lang ng Meralco, kundi mga taga-Department of Energy, no? Mapatubig, speaking of Paxilica, no? Yung Paxilica po, yan po ay isang initiate ng US. Yan ay instead na yan ay parang AI na hindi na dapat aasa sa China, no? Ay kaya lang napaka-sensitive po niyan kung itatatag dito yan sa atin. So, dapat po mapag-aralang mabuti yan dahil may mga nagkaroon na ng ganyan sa kanilang bansa, natuyot ang kanilang tubig at
puro putik na lang ang lumalabas. Puro putik na lang ang lumalabas sa kanilang tubig. Kaya, wag naman mangyari sa atin yan, no? Kasi, pag nangyari yan, itatayo yan, malawak ang masasakop niyan, ang ating mga kabundukan, ang ating mga gubat, mga puno, puputulin yan. So, mahirap na, no? Mahirap na yung ano. Hello, Jamaica Roque! Shoutout sa'yo. Okay, tama ka, no? And, wait. So, ayan. So, sabi ni Joman Manuel Quintas, wala namang problema Lola, ma-DDS man or BBM, doon tayo kung saan makatulong sa atin, lalo na sa ikabubuti ng kinabukasan. Ang pangit lang kasi yung pagmumura mo. Huwag kasi kayo gagawa ng kamura-mura. Huwag nyo rin kasi ako babalahurain, kasi sabi ko nga hindi ako nagpapaapi. No. Kung kayo ay maayos lang na nanonood, sabihin nyo lang yung mga saloobin nyo. Sabihin nyo lang yung mga nasa puso nyo. Hindi yung binabalahura nyo ako. Hindi yung minumura nyo at binabastos ako. Hindi yung nagtatype ka dyan ng mga kalaswaan, ng mga kamanyakan. Huwag yung ganon, ano? Kasi pag yan ang nababasa ko, talagang lumalabas yung sungay ko para sa inyo. Hindi ako demonyo. Nadidemonyo ko para murahin kayo. Yon. Kaya umayos kayo ha. Kung kayo magpapakatino, kay DDS kayo o BBM, umayos kayo. Pero sa mga BBM, sigurado ko hindi sila bastos, hindi sila balahura, no? Kayo lang na naimpluwensyahan ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. Magbago na kayo para gumandang bansa natin. Magbago kayo. Kapag wala na ako nababasang balahura na mga salita, mga malalaswa, mga gawain ng isang manyakis, no? At gawain ng isang mamamatay tao, okay na tayo. Tandaan nyo yan. Pagtatanggol ko kayo kahit saan makarating. No? Ha? Sino bang gustong nagmumura? Ako ayoko talaga nagmumura kasi dito nakakulong ako sa kwarto ko para hindi maririnig ng mga apo kong pagmumura ko Kaya nga kahit sa tindahan, di na ako nagla-live Kasi pag sa tindahan ko, maririnig ng kapitbahay, nagmumura ako ha. Pero dahil nga sa kayo nang may sabi, mapa-DDS kayo, mapano kayo, wala kayong problema, mayos kayo. Huwag ako makabasa sa comment section ko ng pambabalahura, pambabastos, mga salitang manyak, ha? Salitang mga kabastusan, kalaswaan. Tigilan nyo kasi kayo may ina, may ate, may asawa, may anak kayong babae. Tumigil kayo sa inyong kalaswaan at kabastusan. Yan lang, magkakasundo tayo. Pupurihin ko kayo. Kakampihan ko kayo. Ipagtatanggol ko kayo kahit saan tayo makarating. Umayos kayo. Yan lang ang aking masasabi sa inyo mga DDS. Kahit DDS ka, marami akong kapitbahay na DDS pero hindi ganyan. Kaya wala kaming gulo. No? Wala. Niyayakap pa nga nila ako Kasi pagdating sa problema dito, sa subdivision, kakampi nila ako. Maliban lang doon sa mga ala Duterte din. No? Sa mga DDS na, hindi kahit mga DDS sila, hindi sila makapalag sa akin. Kasi, puro sila illegal ha? Lumalaban ako ha? Kaya tigilan nyo ako. Hello, Jonathan Portulaso, hello! Oh, ayan, si Jonathan. Si Marcos Ilan, sabi niya may sayad ako. Ikaw ang may sayad. Dahil kung wala kang sayad, di ka manunood sa may sayad na sinasabi mo. Tanga ka talaga. Hindi ko kayo mumurahin. Palalampasin ko lang yan. Pero lahat yan, makikita yan kapag ipinakita ko na itong aking mga live sa dapat kong pagpakitahan. Meron kasing may hustisya kasi dyan sa mga pambabalahura nyo. Kaya hindi ko na kayo papatulan. So, ayan. From North Caloocan, Bernard Beltran. Hello! Kumusta kayong lahat dyan sa Caloocan, no? Ayan, no? Hello, kayo dyan. Aha.
Ilagan, Marietta, Malacanang, PBBM. O, ayan. Ha? Aha. Natawa naman ako dito kay John Mark Munsad. Aling Marie, matulog ka na. Gabi na, magagalit kapitbahay mo. Ang ingay mo daw. Pati naman yung nunal ko, tinawag mo pang garapatan, leche ka. Ayan, sabi ni Dante Gipit. Hello, kapatid. Oy, Ining, ate yours. Kumusta? Shout out sa'yo, Ning. Ano? Si Ada Baldera. Tama po. Si ate yours po. Inyo rin pong i-follow yan. Ang gagaling ng kanyang mga post. Kala nyo, lumalaban din yan. Pero ang ganda-gandang bata niyan. Regina Dizon. Yan din, madam, nasa isip ko. Bumabawi si PBBM. Yes, bunsuan. Totoo yan. Okay. Inutil daw ako pero ang dami ko raw alam. Natawa naman ako dito. Natawa ako dito sa mga usbaw na to. Ano sabi ni Bangs? Ano po ba dapat gawin para di na dumaan sa wall ko ang matandang ito? Nakakawala kasi ng... Hindi ka pala marunong gumamit ng social media. Hindi, wag ka nang gumamit. Manahimik ka na lang. Hingi ka pa ng tulong, gaga. Matuto ka. Gusto mo turuan pa kita? Di kumain ka. Anong pakialam ko sa'yo? Sabihan mo pa akong kupal. Mas kupal ka. Gutom ka na pala. Nunood ka pa. Tanga. Naku, nang babanta ba? Hayaan mo, Neng. Magbanta sila na magbanta. Babalik sa kanila yan. Ohoy, nako. Sabi ni Regina Dizon, thank you, Ineng. Salamat. Ayan, no? Oh, ang galing naman ng ilong mo, ang haba. Sinungaling ka, no? Kasi pati ilong mo abot dito. Kasi mga sinungaling humahaba ang ilong. Namoy niya daw ako. Baho daw hininga ko. Tanga. Ayan, no, mga kapatid. Yan po. At binasa ko lang, hindi ko na po mahagip yung ibang message, ibang comment. So, binabati ko po ang lahat ng nanonood at mga kasama kong Kaaling Mariko. Maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayo, tandaan nyo yan. At wag po kayong basta magpapabastos sa mga DDS, no? Ang gawin nyo po, pag binabastos kayo, kung hindi i-block nyo, ignore nyo na lang. Kasi po, kapag wala nang pumapansin sa mga yan, tatahimik yan, no? Kaya po ako, hindi ko pinagsasagot, nire-reply yung mga komento yan. Hinahayaan ko lang sila, kita nyo. Medyo dumadalang-dalang na sila, Wala na napapahiya lang sila sa sarili nila. Sila lang nagbobulahan. Sila nagsasagutan, nagre-replyan. Di ba mga bobo tanga? Pag wala na sila napala sa atin, wala na. Kusa na lang lalayo yung mga hudas na yan na parang dinaanan ng putakte. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Yan lang po muna at sana po marinig tayo ng ating presidente na kung moderno ang ating bansa, dapat moderno rin ang pamumuhay ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Wala na po sanang naghihirap at walang nagugutuman, wala ding natutulog sa ulanan. Salamat mga kapatid. I love you all. God bless po. Gabayan tayong lahat ng Diyos. Ang lakas na po ng ulan. Salamat po. Ingat po kayo sa baha. Ayan. Narinig niyo po, lakas ng ulan. Maraming salamat po, mahal na mga kapatid. Good night and kain na po tayo ng hapunan. Love you all. Okay po.